Startup Podcast PH is co-produced by Y Spaces, Aperon, Tuala, Simph, Secuna, Maroon Studios, Aimhigh, and Compare Loans. Check out our partners in the description. Welcome sa Startup Podcast PH, inspiring more Filipino entrepreneurs and innovators. Live tayo ngayon dito sa Bacolod Alpha Hub here in Bacolod City. We have IF Green Technologies and we have the founder, Sir Ian Fred Solas. Hello sir, kamusta? Okay naman sir. Good afternoon po and good afternoon po sa mga followers and viewers ng Startup Podcast PH and also sa thank you sa opportunity na binigay po ng Alpha Hub dito po sa Bacolod. And actually sir, nice to see you again kasi I already interviewed na nga for your other startup, si Green Solution PH in Iloilo. Yes, I think that was parang mga 6 months ago. I think no March this year. March. And na yun, sir. Now, we meet again. Dito naman sa inyong... You're from Bacolod talaga na, sir? Yes, so, born and raised dito po sa Bacolod. Yeah, dito naman tayo ngayon sa Bacolod City for your other startup, si IF Green Technologies. Now, yes. Sir, sige, huwag natin patagalin pa. Ano nga ba, Sir Ian, ang IF Green Technologies? Si IF Green is a integrated farming technologies na... we are a urban farming company specialized in producing aquaponics and hydroponics. It started way back 2018 as a startup, no? Na binigyan po tayo ng pagkakataon na kinuha as a startup po ng under sa DOST Hive dito po sa TUP. Sila nag-support sa atin hanggang na nag-accelerate at nandito po tayo sa na-cradle ulit, no, sa Alpha Hub. Na very thankful sa Bacolod na merong programa na i-cradle nila ang mga and to help to accelerate also like us na mga startups. Yung IF pala sir no ay integrated farming. Yes, pero I think kasi yung initials nyo rin bigla ko lang naisip Ian Fred kayo sir IF. But anyway sir, sige. Going back sa dito sa integrated farming that you said na focusing on urban farming, aquaponics. So yes, can you sir, can you highlight lang ano ba yung parang the problem maybe or the challenge that you're solving really there? Well, for us, kasi nakita natin, dito like sa Bacolod, wala na tayong masyadong lugar. It's because of the accumulation ng city and at the same time na naging progressive na po yung area. Like before na meron pang area na sa agriculture, pero ngayon wala na. Ang ginawa po namin is to have an idea na kahit sa simpleng backyard mo, magkakaroon ka po ng simple farm na to produce your own food and to have also the food security. Every time na mag-pitch ko dati, yung ginagawa ko po is, ang ina-highlight ko, what if puputok yung Calaon Volcano, which is nangyari. Because 80% of the food production and vegetable is came from Calaon. Mga nearby na mga yes, lupa. that's why na gumawa po kami ng ideas and design to that product nga makasolve po sa food security program nang kahit in terms sa kahit sa community, kahit sa bahay, meron ka. You can grow your own food. Yun yung naging in-emphasize namin sa produkto po namin. I remember nga sir, itong kay Canlaon, parang recent lang din to, no? Last year ata itong Actually, nagra-run na po ng 2 years right now. Okay. So, sad to say na maraming napektuhan sa in terms sa agriculture at the same time may mga bahay pa rin na hindi nakabalik. Actually yun yung medyo ironic dito sir kasi actually in a larger larger point of view din. Yung mga farms actually, may mga nagta-thrive na mga farms sa mga dating na anuhan ng volcano. Pero at the same time, yung mga farms na yan, pwedeng pag nabuhay yung volcano, pwede silang masira So yes, yun din yung problem that you're kumbaga na-foresee ninyo na what if mawala yung mga farms for some natural reason? So, we need to have food security. Kaya from the farms na nasa mga bundok or sa gitna ng Negros Island yan, dalhin sa mga bahay, sa city, sa mga household. Tama ba yun, sir? Yes, dapat yun yung nagiging concept. Before yun yung nagiging pitch in natin na pag pumutok si Calaon Volcano. But right now, yung sinabi ko, what if, kasi yung success ng IF Green came from way back 2020 nung pandemic, that time ng plantitos and plantitas. You know, the year to 2019, that's December, magsa-stop na po ako because of the operation. No, pinigilan na ako ni Sir Jovel ng TUP at ni Sir Eric na i-halt mo, antayin mo. Baka darating po yung mga client mo. But yun na nag-pandemic,
parang naging nationwide campaign na po yung aquaponics, maraming bumili. So, natulungan kami ulit na umahon. And I thought all the while na yun na yung pinaka-peak po namin, hindi pa pala. Continuous because maraming agency like DepEd sa Gulayan sa Paralan na tumulong din na kumuha ng produkto. At the same time, may mga agency like Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, yun ang kumuha ng mga produkto na help us to improve. And also, dumating dito si DILG, naging partner namin, through the DILG Hapag Kalinisan Project. So, every community right now, meron silang program na magkakaroon po ng urban farm. Very interesting yung urban farm, sir. Sige, sir. So, speaking of IF, yung mismo ginagawa ni IF, is it a product ba or a service or parang education? Ano yung parang talagang, how do you really, kasi parang larger point of view is magkaroon ng urban farm sa mga cities, maturuan ng yung mga tao na sustainable na aquaponics. Pero how do you exactly do that, sir? So, ano yung parang solution? At first po, yung solution namin is to help them to create, or meron kaming binibentang produkto na aquaponics and hydroponic system. But recently, nakita ko po na meron na sa market. Mas maganda, mas mura, hindi na kami makakompete. So, we pivot into management. So, we help the government into improve the urban farming, nagbigay kami ng ideas, and help the association as well na magkaroon ng trainings. And lahat po na parang na-coverage namin, nag-pivot kami into trainings and helping them. And also, we create a farm and also we give them a management na service. I see. So, but that's sir, that's actually wise din, na if you can't compete in the market on the product side, dun kayo sa, kumbaga training din, ito yung parang yung sustaining yung culture ng urban farming nga. Yes po. Oo. Kasi kapag nag-stop ka na doon, sabihin mo na maganda yung produkto ng kabila at bigla ka na nag-halt din, definitely mamamatay yung company. Yeah. But you must be, if you are an entrepreneur, you must challenge yourself also. What's the next big thing na gagawin mo na to improve your product as well as the service na ibibigay mo sa mga kliyente mo. So, dun pala napunta sa management and training. Yep. And kanina, sir, may pinag-uusapan tayo about sa circular economy. Yes, sige, sir, maybe i-bring up, pag-usapan natin tong national implementation of the Circular Economy Program, a roadmap for the Philippines. This is for DILG and UNDP. Actually, these 2 years in the making na ginawa namin. This is a collaboration project with the DILG and the UNDP. It was started here and the idea came from Bacolod City. Ako po, as Bacolod, na-experience ko rin kung saan ba napupunta yung mga marketways, saan ba napupunta yung mga foodways na like sa ganitong lugar, sa mga mall, sa iba pang mga restaurant, hotels. Asan nga ba, sir? Landfill? Ano nga ba? Actually, dito sa Bacolod, meron silang integrated na pagkuha. Siniseparate po yung market waste. Not all waste dumadiretso sa landfill. Yung iba, mayroon kaming recycling hub na kino-convert into another product. Like food waste, kino-convert natin into fertilizer and feeds para sa mga livestock po. So this is the I'm one of the author and I'm very proud of it na nagawa ito is not only for the policy or guidelines to have this one, every LGU, but to help a barangay or community to have their own circular economy program. Sige, sir, ano nga ba ang circular economy? Ano ibig sabihin ng circular economy? Circular economy is a process which yung waste na tinatapon mo mako-convert pa into upcycled products. So, yun yung nagiging then the benefits of it na hindi lang nagsa-stop yung cycle. Yung food waste mo convert into fertilizer at ginamit, then yung produkto mo binalik mo ulit as a food. So yun yung pagkito. Instead na diretso na agad sa landfill, kahit 20 to 50% of it na slash mo lang yung produkto, definitely malaking tulong na rin sa city or sa management na as well as not only the city you can help as a whole in terms na nakatulong ka na sa climate change mitigation, at the same time sa mga waste po na napupunta sa landfill.
So, si IF Green Technologies, sir, ano yung parang role niya sa circular economy? Or meron ba kayo parang specific product or service kay IF na yung talagang, kumbaga, for a circular economy? Well, kami po yung nagmamanage, like sa amin, yung partner natin is si Park Inn by Radisson, no? Isa sa mga recipient po natin na stakeholders. Yung waste nila, kaming kumukuha. At the same time, na kino-convert natin into fertilizer through sa partner din natin dito sa Alpha Hub na si Bioflight. Tapos yung produkto nila na frass or fertilizer, dinadala natin sa mga partners po ng DILG Hapag to fertilize po ng mga produkto ng mga vegetables. So, kami nagtuturo on how to develop the land, how to develop the farm, as well as sa mga subdivision na idle lots na converted into farm na gusto ng community. Actually, this is not only for the sake na compliance po tayo sa gobyerno, but this is a very strong na call for the food security po dito sa Bacolod and as well as the country. So yun pala yung connection nito, sir. So si IF Green Technologies, nag-start siya na, yun nga, yung urban farming, aquaponics, and then nag-pivot nga kayo sa management and training, and now even consulting for a larger circular economy initiative. Yes po. Meron po tayong tumulong sa atin is UNDP and the DILG na talagang ipupush natin to kasi sayang eh. Ang end up nito sa landfill waste, but we make sure na itong sa circular economy program parang meron siyang upcycled na product na ibabalik natin to the community. Ano na natin, sir, parang mas parang just to see the connection. Si urban farming, sir, mismo, ano yung parang ano niya? Kumbaga, nagagawa for a circular economy. Yung the fact na imbes yung farms ay nasa maybe in the fields, nasa mga household, but meron din ba siyang contribution sa circular economy? Yes, actually siya yung nagpo-produce ng food going back to the hotel na yung waste na ginamit for fertilizer. I see. So, yung mga wastes nga ng mga hotel ay pwede maging fertilizer for urban farms. Yes po. Then yung urban farms, pag nagtanim dyan ng mga fruits, vegetables, crops, pwede rin ibenta pabalik sa mga restaurants. Actually, yun yung naging arrangement namin na dapat si hotel, sila din bibili ng produkto na binigyan po natin ng fertilizer or frass na came from din sa waste nila. Wow. That's really circular. Yes. Aside from hotels or restaurants, ano ba yung mga ibang pwedeng maging stakeholder dito? Or sila ba mainly yung, kasi I think ito din mainly yung mga pinaka nagpo-produce ng bio-waste Or meron ba bang mga ibang possible na establishments na maging part nga nitong circular economy program na ito? Well, the circular economy not only stopping in food waste, no? Actually, meron tayong recycled textile also. May mga hotels tayo na, di ba, yung mga bedsheets, tinatapon ng agad nila. So, for us, meron tayong partners na livelihood, na nagbibigay ng livelihood to the mga dito sa Bacolod na tinutulungan to upcycle din ng mga produkto. Halos lahat. Kung nakikita mo sa land waste, if we can implement it well, I think that's almost 50% po na mas-slash po natin yung ano. Wow. Pero ang ganda nung parang vision na our future na hotels, yung mga waste nila, pwedeng maging fertilizer, maybe in some place dun siya pa-process, then i-distribute sa mga household na may urban farm. So parang, maybe yung mga household na may urban farm, mas ma-incentivize din to have urban farms, to have household farms. Kasi, bigyan sila ng kagamitan. For yes, so that's what we do. No? Actually, we are pushing na magkaroon po ng agreement between the city and the hotel na instead of dun papasok sa solid waste fee nila, dun na incentives nila through the CSR grants, something, merong tax holiday na ibibigay sa kanila yung mga produkto po namin. Actually, not only the food waste, di ba? Isipin mo, yung used cooking oil ng the whole mall is very malaki. Ito matatapon na yun sa sewage or something ng mga ganun. So, mako-convert pa natin into another products. Ang oil, sir, ano ba siya pwede maging ano? Actually, into another product, ginagawa po namin ng biodiesel. Ay, oo nga. I think yun sa green solution din. Yes. When I interviewed you last time. That's why interconnected sa lahat. Yes. Tsaka, hindi ko kagad na-gets yung kinalaman ng urban farming sa circular economy. Pero yun nga, yung yung waste to fertilizer to produce back to the food na ginagawa dun sa mga establishments na yun. So, that's really wonderful.
Aside from food, ano ba yung mga ibang components ng circular economy na nandito sa roadmap na ito? Meron tayong mga tires to pyrolysis. Parang waste to energy, they have the product. That's why nga sabi ko nga, naghahanap ako ng isang partner kung meron dyan na to join us to campaign. Kasi hinahanap namin yung glass naman na industries na meron kayong idea about the glass. We can collaborate, we welcome na at least po na makompleto po natin yung lahat ng basura sa landfill, lahat ng produkto na i-upcycle natin. How about plastic, sir? Lahat. Actually, sa plastic meron na tayo po na kino-convert. No? Not only in some ginagawa natin bricks or something table or mga school na nagagamit. But we're not stopping there. Ino-innovate pa natin ngayon yung bago na definitely as soon as possible na by next year meron na yung produkto or pwede na tayong gagawa ng isang fair kompleto as a circular economy. Produkto lahat ng basura ng Bacolod. Ang ganda nun, sir, na parang by the way, first of all, sir, yun bang laman ng roadmap na ito na parang yun nga, lahat ng mga kinds of waste ay na-assignan kung ano siyang pwede maging ma-upcycle siya into? Yes. Actually, meron na mga ideas na ina-inputs dito, pero yung pinaka-guidelines nito is how you can start the national the circular economy program at your own backyard. So dapat kasi 'di ba? Given na meron tayong programa sa solid waste, kailangan meron kang MRF, materials recovery facilities, but still hindi yan na-follow. Last time we talked with one of the biggest na city doon, yung problema ni basura ay total the while dito lang sa amin. Sa kanila pala wala lang segregation. So even the market waste tinatapon lang talaga sa landfill, diretso na. So for us, we're very lucky, meron kami programa dito na siniseparate natin yung market waste, yung bio waste, and the landfill waste na napupunta na doon. Almost plastic na lahat. So kailangan natin ng facility na makarecover pa ulit. So i-combine natin na into a certain hub na meron ng yung Bacolod na birth complex, sa Bacolod Integrated Recycling and Technology Hub, na doon na po i-consolidate lahat ng basura and converting into another product. Pero sir, yung you mentioned kanina yung parang fair or parang maybe even in an article, in a written document, mas mapakita, ma-educate yung mga tao. First of all, on two ends to nakikita ko, sir, na parang pwedeng magandang makita For example, for me, para ma-educate din ako. Kasi even ako, hindi ko alam nga hindi pa ako ganun ka-familiar kung ano yung pwedeng maging ma-upcycle lang itong mga waste na to. Parang, nakikita ko dun sa parang fair, ito yung basurahan. Ito yung mga laman yung basura. May mga food waste, may mga plastic, may mga whatever, glass. Hindi yung mga glass pwede maging ganito. Plastic pwede maging ganito. Yes, mga food pwede maging ganito. And then, even, naka-classify pa siya. Sino yung mga pwede makinabang dyan? Mga hotels, maybe yung bedsheet ng mga hotels, ito. Yung mga food ng restaurants, ito. Food waste ng restaurants, ito. Yung plastics, ito. So, naka-classify din per establishment or per business even. So, actually, nakita namin even the soap, yung mga bar soap na one use lang, 'di ba, makapal pa 'yon. Pina-process ulit namin, powderize, then inform into another soap na naman ulit. Pinapack namin na maganda, then binibigay sa school for the hygiene naman. So, yun yung magiging it's a simple act na to recycle everything, but still yung nagbe-benefit is marami. So, sayang kasi yung imagine the soap. Pag natapon yan, di ba, sa mga hotel, kaya isang usage lang tapon mo. Di ba, may natitira pa. Yung mga one night lang nag-stay. So, yung ginagawa ng hotel ngayon is kino-collect, then binibigay sa amin, nare-reprocess. So, definitely, tapos pinipay back din namin para at least meron silang makredit sa kanila yung score for the energy audit for the 2027 na i-apply sa kanila. You mean ba, sir, binibili nyo at a low price or? No, binibigay nila. Okay. Part din na, kasi burden din sa kanila disposal din kasi. Kailangan din nila part ng mga restaurant and hotel, they have a sustainability features sa kanila. And every hotel here in Bacolod na parang, I know, the whole Philippines nag-join na po on the calling of the sustainability program nila. Not only for the Bacolod, it's the whole country na campaign. Trust the digital future with Twala.
secure and tamper-proof digital signature, electronic notarization service, and custom AI agents for intelligent document workflows. Visit Twala.io to learn more. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Protect your assets from bugs before bad hackers exploit them, and launch your products seamlessly with Sicuna, your trusted partner in cybersecurity. Receive reports in real time and work with security experts to find bugs in your products before others do. Let's make your security our priority. Ang interesting ng sir no, na si IF Green na nagsimula sa aquaponics ay kumbaga naging larger na yung kanyang na nasa sa cloud din. Parang nag-evolve siya into a larger circular economy, and in fact may ginawa pa nga kayo na roadmap for DILG and UNDP. Now sir, if I may ask, I think when I interviewed you for Green Solution na medyo mas focusing sa biomass, sa biofuel, sorry. Although na-mention yun na dun sir, no, you're an engineer and then you made these startups. Pero gusto ko na i-connect. So, paano kayo sir na-connect ngayon sa mga government offices, even kay DILG and UNDP, and now, parang focus nyo ngayon ay nasa circular economy. So, paano sir nangyari yung parang transition na yun? Well, for us, no, it's, I don't know kung midnight success or something, because for us as a startup, kailangan mo i-prove to your client or to your audience on how your product is working. Parang nakikita nila, and kung ako si DILG, bakit ipapartner ko yun through the hapag or the hapag kalinisan o halina't magtanim ng prutas at gulay. It's an urban farming act po na sa kanila na pwede naman ma-partner sa amin. So, definitely, kung nakikita nila kung ano yung kinakampaign namin, may bayad man sa wala, yun pa rin yung ginagawa namin. So, it's easy for us na kung mag-partner or mag-collaborate at open din kami. Parang kung magiging startup ka or magiging business entrepreneur, kailangan flexible ka. Anytime pwede kang mag-pivot or there is something na mag-failure ka, you must have a one step forward na alam mo kung anong mangyayari. If I may ask pala, sir, what engineering ulit are you? Electrical. Masyadong malayo. Hindi naman, sir. I mean, okay lang din naman. Pero ang question ko din dito, sir, even back then ba, maybe when you were starting as an entrepreneur or even when you were an engineer, no, you already have this knowledge about sustainability, circular economy, or medyo recent lang din siya. Parang when did you realize the importance then, and kumbaga na ito yung pwede nyong kuhanin or ito yung pwede nyong gawin na path, na direction? Well, sa akin kasi nakikita ko not only for the daily struggle na nakikita ko. Daily experience na nangyayari sa akin. Even day in Bacolod, makikita ko na kung pupunta ko sa isang lugar, makakita ko ng basura. This opportunity. Even though na sa kanila, walang value, for me, meron akong nakikita na parang merong opportunity na ganun. So, tinitake ko yung advantage on how, because I know na meron kaming, para I don't know kung sa akin lang, na kapag may nakita ko nung isang problema, if I have a very good solution, definitely, there is an opportunity of it. So, yun na nakita ko sa sarili ko na will not stop there. Kapag may problema ka, stop ka na. Wala kang solution. Though, bigyan mo ng solution, definitely there is an opportunity of it. So, yun yung nakita kong bigger picture na to myself and the company, and very thankful na meron kaming idea na ganun. So, we never stop innovating. For us, meron kaming mga bagong produkto. Every year, meron po kami. Sige nga, sir, ano yung naging product ni IF? Ano yung mga ginagawa niya? Right now, we are collaborating po sa DILG Bacolod for the hapag kalinisan. Also, well, sa UNDP, we're selecting some cities na qualified for that project. And part of it na meron kaming research and development, not also in some, because they're campaigning right now here in Negros for the non-GMO product. So for us, we're campaigning kung anong epekto ng GMO, anong epekto nito, anong next step, anong yung ginagawa namin. So meron kaming bago na papalabasin na produkto, not only for the towers sa Aquaponics, and also we have a product right now na sa Lugbate.
yun nga sinabi ko na napatent na namin yung sa biofuel. But doon na po mapapasok. Kami lang nagtatanim si IF Green ng alugbate. Si Green Solution nang magpuproduce ng biofuel. Napapatent na po namin. Speaking of that, sir, bakit pala magkaibang company pa si IF Green at si Green Solution? Why did you make it parang separate entity? Well, kung titignan mo, maraming umbrella si IF Green. Si IF Green yung taas. Sa taas. Okay, Tapos si Green Solution, isa siya sa mga umbrella because si IF Green yung, di ba, nag-start ako sa kay Green Solution as an algae biofuel. Si IF Green nagpo-produce ng algae, si Green Solution nag-produce nag-extract ng oil. Okay. Same with the alugbate. Si IF Green nagtatanim ng alugbate, si biofuel ang nagko-convert. So magiging bagong company rin ba ito? Magiging bagong entity rin ba itong? Actually, dalawang ka-entity. Ano pangalan, sir? The Green Solution is yung produkto niya is yung si biofuel na alugbate. Okay. Okay. So si IF Green, siya yung mas Nagtatanim. Si Green Solution. Nag-extract ng oil. I see. And also, sir, so di ba nag-start nga si IF Green na nagtuturo tsaka encourage na urban farming. And then after that, when you mentioned yung parang pivot or parang move into mga training, management, ngayon ba, sir, parang model is lagi kayo nakipag-partner with a government office or parang lagi kayo may partner and kayo yung parang implementor or kayo yung parang consultant? Actually, the whole name of the IF Green is IF Green Technology Farm Management Services. We manage some farms na malalaki. Sa Bacolod, sir? Not only in Negros, actually. Marami kami. We have 3 clients here in Negros na malaki for sa mga farms. Meron tayo sa Iloilo, and Mindoro for the Napier grass. By management pala, sir, anong ibig sabihin nun? How do you manage the farms? Again? I mean, what kind of service yung parang management service? What do you do exactly? Bali, kami yung nagpa-plan on what crop na kailangan natin for this month. Then, yung how much we're gonna produce, how much we're gonna have an income for this one, o ganitong kalapad. Well, same thing na ginagawa namin sa alugbate. Because we're funded by one of the aviation company na for the alugbate biofuel, converting into aviation fuel. So, I think that's 10 hectare of alugbate right now we started. And right now, we're producing almost 200,000 liters of biofuel na kailangan natin na i-produce na magamit po. Actually, yung beneficiaries namin is fisher folks and farmers. Not here not all here in Bacolod and also the neighboring cities in the Negros and Bacolod City also. So, si IF Green, ang main niya ba, sir, is yung farm management? Or yes, farm management and produce of aquaponics and hydroponics. Wow, pero parang kasi ngayon ang dami na ginagawa ni IF Green eh. Dapat lang. Kasi that's why sabi ko nga, anywhere you can buy a kit of hydroponic system, kahit saan, sa mall, meron ng aquaponic system. So, definitely kahit sa Shopee, meron na nga 1.5 na kit. So, hindi kami makakompete ng ganun because of lack of manpower, machineries. So, nag-concentrate din kami into farm management na kailangan, meron ka ng kit, meron ka ng greenhouse, i-manage natin to. So, we're gonna offer the service for that to help them to produce a good product. Yun. That's what we mean kanina na parang after the product, syempre, yung tao, lalo na if he or she really want to sell from his or her farm. Ano na yun parang ibang usapan na yun business and management side na so doon naman kayo papasok. So you do that, sir, for the farms ka na parang do you go to those farms or do you do that remotely? Paano siya nangyayari? We have right na may remote tayo, meron din tayong tao na pwede pumunta doon. Nabigyan ng opportunity, and we have some people na manage stay in because not only in farming but we have a poultry na minamanage din natin ngayon. Yung mga minamanage ni sir, mga farm, yung mga as in traditional farms or even mga hydroponic farms? I think meron kaming mga traditional na kino-convert natin into high technology farming. So, right now we have here in Negros, we have almost 200 hectares of sugarcane plantation na minamanage po. Di ba dati ang tinatawag dyan administrator, farm administrator. Pero kami, binabayaran kami to create another farm administrator na ma-lower yung cost niya to manage the sugarcane plantation. Wow.
And sige sir, i-broaden lang natin yung management, no? Kasama din mo dito sir yung parang marketing or parang finding where saan bibenta yung mga produce. Kung sa sugarcane po, it's easy because there's always a contract growing. Sa iba sa vegetable, we have a partner with a like sa mga malalaking establishment. Meron kaming parang right now in Bacolod there is a online buying and selling of products. It's easy for us right now na unlike before na kami mismo nagde-deliver. Ngayon, parang nalimit namin yung transpo cost, sila na kumukuha sa farm. So, okay. We sell into farm gate price din. And ang parang dito sir, parang what I want to ask lang din, ano yung parang mismong value proposition when you say farm management? Parang, do you promise the farm that we can give you profits or parang we can, or basically nandun sa side na pag-manage lang talaga or parang also we promise to give you more value. So parang how do you approach these farms? And parang why do they agree to be managed by Well, we gave them the service to have a security itself. Actually, in terms of farming, right now in Negros, we are storm prone na areas. Meron tayong bagyo. Every year meron tayong bagyo. Hindi ka makakapromise ng 100%. But since you promise the security on how to recover it, yun yung magiging at ease sila na sabihin sige, try natin to. Kasi because meron tayong recovery na plan or security plan na, di ba dati, wala, magtatanim na ako dyan. But pag may bagyo, hihingi sa gobyerno na ayuda na wala. I mean, for us, meron tayong nag-a-apply kami ng insurance, crop insurance, na kami talaga yung nagpa-process. Because some of the hacienderos, hindi na nila pinapansin yun dahil because I know na hindi sila kumukuha ng mga ganun. Nililimit nila because of the labor. Pahirapan ngayon dito sa Negros. If you are hacienderos, you must have a laborer. Right now, wala na. Kasi nasa city, nagtatrabaho na ng mga machine na dapat. At the same time na pumunta ng Maynila, wala na. So, yun yung mga kailangan nila na problema na i-answer nila because they must be converted into machineries like us na meron na kaming available na manpower, may available na kami na machineries to harvest the crop. So, ang kliyente niya, sir, mga haciendero? Mostly. Tapos yung iba na meron naman yung mga farms na foreigners na they don't know the market. Yes. Meron silang produkto, ang ganda nga ng strawberry farm, pero saan nila ibebenta? Kung meron ng strawberry farm, hindi nila alam kung paano ibenta. Well, definitely kailangan yung kliyente mo, dadalhin mo doon. Ika-campaign mo into tourism. So, yun yung sabi ko nga, we will not wait for your product na ibebenta natin. Let the client go to your place, they pick the babayad sila. Definitely, yun yung maging step namin. Yun. Kasi we're not stopping sa ganito. Nagbe-benchmark din kami sa ibang lugar. Nakikita namin anong potential. So, we learn, we travel, and we apply. Yun yung mga namin sa IF Green. Anong mga, asan sir yung mga farms na ito? All around the Philippines ito? Yes, we have the Mindoro, yung pinakamalaking napier grass. Producer? Napier grass ngayon at yung coconut. Partner natin ngayon si PCA for the reforestation of the coconut. And we have Iloilo and Siargao. In Zamboanga, meron tayong tatlong LGU. Anong produce to? Iba-iba sir eh. Meron naman kami tabako. Minamanage namin ngayon. So, iba-iba yung produkto namin and every product and every place merong iba-ibang challenges. Kasi iba-ibang peste yung dumadating doon. So itong mga kliyente niya sir, I mean, why exactly do they approach you? Dahil ba wala silang time or wala silang knowledge or they want to upscale, parang they want to level up their technology? So parang why exactly? They failed. Okay. So for us, they're giving them an assurance na babawiin natin yung lugi mo for the past few years. So, for us, binibigyan siya namin ng assurance na to compute and must have a technology to apply dun sa bagong technology na kailangan natin na i-interact natin sa yung farming mo na method na gagamitin. So, yun yung nagiging approach namin. Before, hindi. Bahala ka dyan. Diba? Kung natalo dahil sa bagyo, wala ka na anong next step, anong gagawin. So, replant ulit. So, wala kang stage of parang security na kailangan meron kang
next step na hindi ka malulugi sa ganitong programa. Ang galing pala. So, para kayo, sir, farm consultant. Yes, parang ganun na nangyari. Tsaka you really help them na kumita. Na parang yung lupa, hindi rin masayang, kundi magamit talaga na maayos. Yes, actually, dito sa Negros, recently, meron tayong red stripe na peste na nangyari doon sa mga farms. No, ano ba yung kailangan natin gagawin na next step? Kasi kapag mag-rely lang tayo sa gobyerno na mag-iiyak tayo na tulungan nyo kami, walang mangyayari. So dapat meron tayong a certain approach na kailangan na ma-recover mo agad yung losses mo. Tsaka yung approach is talagang depende. Kumbaga, depende sa problem nila, depende sa lugar nila, and yung solution that you give to them is nakadepende rin talaga. So, maybe kailangan ng technology, bigyan ng technology. Kailangan ng tao, bigyan ng tao. Kailangan ng optimization, bigyan ng optimization. Kailangan ng forecasting. Ang edge lang natin, sir, kasi for us, di ba, naging member tayo ng UPISI. So, it's easy for us na mag-call ng isang expert na papuntahin dito, babayad tayo. Tingnan mo yun, anong problema, anong solusyon. So, for us, meron tayong edge na nagiging one step against them sa competitor na pwede kong kumuha agad kasi, di ba, we're open to the P card, the USC P card. So, lahat po ng mga ideas, lahat ng problema, pwede natin i-induce, then later on, makareceive tayo ng result at pwede natin i-apply. So, yun yung naging edge po natin na, I'm very happy na meron tayong ganitong collaboration with the UP group, with the DOST, with the LGU. No, natutulungan po tayo kung ano yung nagiging problema. So, i-enhance lang natin as a startup po, kailangan non-stop innovating sa mga sa atong mga programs. At saka, so yun pala yung model niya, sir, so yung team mismo ng IF, is it big or talagang, kumbaga, dumadaan sa inyo, lean team lang kayo, then you get network of experts, or malaki na rin yung talagang team ninyo? At first, yung dream namin to have a team na kailangan corporate style na marami. But since nakita ko, Japanese style, I thought all the while na 5 tao lang nagpapatakbo sa 1 billion na company. Link lang lahat, nakalink lang lahat. Nagbabayad lang kami, punta ka dito, babayaran ka ng servisyo mo. So, yun yung nakita kong idea na we don't need na ganito. Kasi, for us, yung since sa IF Green kilala na po na meron tayong hindi tayo pagbaliwaliin ng DOST because they fund us. They know na kailangan natin yung tulong nila. So, definitely nagtutulong dito sa atin. Wow. Paano pala nangyari, sir, na siguro yung para buuin na natin story, from hydroponics, urban farming, and then itong farm management. Like, ano yung naging trigger to really, kasi now, medyo marami na kayo na-manage ng mga farms eh. So, paano talaga, sir, nag-boom yun, kumbaga? It's a midnight success. I don't know kung ano nakita ko po na it started one farm na binili ng isang foreigner. Actually, yung farm na binili niya is sa akin. Binili niya sa akin, ang ganda ng produkto, talagang kumikita ako ng farm na yun. Anong tanim, sir? Multiple, vegetable, meron siyang rice crop, at parang pagpasok mo doon, parang retirement house mo na lahat na palibot mo, pwede ka na mabuhay. Sa Bacolod, sir, dito sa... near Bacolod, outside Bacolod. That's the near city yun. The next city of Bacolod is Bago. Okay, yeah. So, malapit lang talaga. So, nakita niya na may potential talaga, binili niya. At that time, it's, I think, parang kakatapos na ng pandemic, recovery po tayo. Pero I need some capital na to start again. So, nakita ko po yung opportunity, binili niya. But, nung binalikan ko ng 6 months, kasi nakikita ko na, dinadaanan ko, wala na. Pero nakikita ko na hindi na mamanage ng maayos. Yung mga manok, wala na. Yung mga, I think, marami kaming kambing eh. So, wala na rin. So, binalikan ko, kinausap ko. Bakit ano problema? Na namamatay or something. Nabi-failed kami. If you want, sabi ko, I can offer my service. Tutulungan kita. Sabi nga ng isang foreigner, sabi niya, how much? Doon ko na paisip, may kita pala. Kasi tinanong ako how much, may service. Yes. So sabi ko, ito na lang, bibigyan kita ng 60-40. Sa'yo yung lupa, yung produkto, kami magtatanim, 40% sa mga produkto. Doon nag-start. Profit share. Amazing. At the time na nag-manage ko, nagkumita ulit. May market na ako na secured. Pinalikan ko yung mga kliyente ko. So, talagang kumikita kami. Then, that's the time na meron siyang kakilala na sabi niya, yung farm mo, pamanage mo kasi meron kayong kita. Yes, because of the success, doon na nag-start na to improve our management system. Kumuha na ako ng team to analyze everything na nagpipick ako ng tao na to fit in talaga sa mga
needed sa management style na kailangan. Galing. Ang galing. Parang nga talaga siyang farm management consultancy. Yes. And actually, this is actually scalable Kasi with your structure na parang network of experts, yes. pwede siyang madali siyang ma-replicate yung ganitong style. Not only for the Negros na sugarcane, but also we have partner Batangas sa mga coconut. And also sa Mindoro, meron tayong tobacco. Even though I don't have an idea to run the tobacco, nag-learn na ako, kumuha ako ng expert. Yes. Kumuha ako sa Diliman na sino yung expert dito sa tobacco. So, yun ang tumulong sa akin. To improve, no? Nagbabayad din tayo kasi we must share on what we have to grow. Yun yung nagiging team po namin. So, collaboration lang talaga yung key. Galing, sir. Actually, galing. Tsaka, imagine, nanggaling doon sa foreigner, doon sa need ng foreigner nga. Tapos, yes, so, nagiging isa sa mga problema niya. Kasi wala siyang market. Kami, may alam namin yung market. Tapos, yung paano yung i-run. So, tinuruan namin. So, definitely yun. Actually, super, na to. I mean, it can be done more pa sa buong Pilipinas. Dami pong pwede mga farms na ma-manage. It can be adapted by another, same with us, na startup, na pwede nilang gagawin nito. Not only for here, maybe, yung iba, pwede nilang i-apply mas high-tech. Meron silang equipment. But for us na nandito, hindi pa namin nakikita. Hindi pa ako nakapunta ng Ilocos for this one. So, I think, Baguio, meron na kayong bagong client sa Baguio ngayon. So, strawberry. Hindi, parang yung gulay din yun Gulay, yes. So, yung problema din na on how they can manage. So, tinulungan ko sila kung paano na magiging mag-upscale ng produkto nila. Because, pag mura lang daw. So, sabi ko, why is it na i-dry natin, then i-export natin? Actually, to be honest, sir, ito yung kailangan ng Pilipinas na may mga agritech ngayon na mga very advanced pero yun ba talaga yung problema ang kailangan isolve sa Pilipinas? I think now that I've heard of this, itong farm management style na parang ito yung kailangan ng Pilipinas sa ngayon So, yes, I really support na magawa pa siya sa mas maraming farms sa Pilipinas. Kailangan din talaga, sir, collaboration. For us, kailangan din namin ng mga tao na on how sa market side na naman. Yes. So, I'll bring my product sa inyo, then kayo na bahala mag-market. Sales. Because nasa farm gate price naman. Kikita din kayo. So, yung aim kasi, the more na maka-less ka ng cost in terms of operations, you must have earned profit. Kikita ka. So, una sa transport, malaki talagang kinakain doon. So, yun ang sekreto. Sila papuntahin mo. Imagine, that strawberry farm. Tourism, nga siya Kukunin mo yung strawberry, dadalhin mo sa grocery. Yes. Mura na yun. But, if you welcome all the people, pupunta sa farm mo, babayad sa ng entrance ng 250. Yes, sir. Yung eat all you can na 500. Sino kakain nun? Hindi nila mauubos ang kilo nun. Sasakit yung tiyan nila. So, yun yung mga edge na kung meron kang idea na pwedeng i-apply. Saan pala yan, sir? Yung strawberry farm na yan? Dito sa Don Salvador. Negros? Meron dito? Meron din sa Negros. Wow, meron pala dito. Akala ko Baguio lang yun Imagine meron na ditong grapes. Grape farm. May vineyard dito na owned by one of the biggest contractor here. That's why nga, sabi ko nga, parang nagpipivot na yung mga contractors ngayon into farming. Imagine yung isa. Tsaka ang kinaganda nito, sir, mas kasi ang nangyayari din, first yung mga farmer population nga natin ngayon is aging na. Tsaka yung mga ibang lupa, hindi na manage, na maayos. As in, nagiging siya, barren lang siya. So, I think ito yung solution na mayroong management na pwedeng ma-scale sa mga farms na, tsaka even yung mga batang, mga mas bata, they can buy a land, then they can have it managed and then cutting as profits. They can learn actually. From the start na pagtanim until harvesting time, talagang matutunan nila kung how the system goes. So open naman. Wow. We can share the idea to them. Wow. I mean, I think this is one of the agri startups that the country really needs right now, sir. I'm very successful kasi yung mga ibang farm na na-manage namin, naiwan na namin, pagbalik namin na-sustain na nila. Yun yung nagiging success story din namin na effective talaga yung tinuro namin sa ganong farm. Speaking of that, sir, sige, ano yung parang future na nakikita niyo pa for this? Ano ba yung, maybe siguro, kasi ang daming ginagawa ni IF ngayon, may green solution pa. So ano yung parang roadmap to rin maybe, sir? Ano ba yung mga maybe siguro natin, short term, siguro mga 1-2 years, and then yung mas long term pa na maybe 5-10 years. Ano yung parang nakikita nyo na nagiging impact ni IF Green Technologies and farm management? For us kasi, sa IF Green, kailangan mas scrutinize namin yung market within neighboring cities like NIR, hindi pa tayo naubos, Cebu,
yun ang direction namin na kailangan mas scrutinize din namin yung mga LGUs na magiging partner din natin for the food security itself. The DILG, we have a 1,640 na city na wala pang talagang kino-cover na HAPAG project. So, kailangan matulungan natin na to develop that. Na also na matulungan ng DILG na i-apply yung urban farming. Kasi marami pa talaga. So, pwede nga rin talaga, sir, na through the government, mas ma-replicate pa itong ginagawa na ito. Ayun, actually, I'm very amazed din, sir. Noong una, akala ko it's all about urban farming lang din na hydroponics. But I think ito farm management, this is, bukod sa business siya, it's actually a way to scale yung para mabuhay ulit yung mga lupang nakalimutan na. Yes, yun yung pinakamaganda. Kasi kung you're losing your ng farm, you must have an expert to do that na mag-research para sa'yo. Introducing Aim High. Smarter construction management starts here. Monitor costs and progress with real-time insights. Plan ahead and adapt with streamlined scheduling tools. Make data-driven decisions to avoid costly delays. Increase efficiency and profit with Aim High. Running a business? Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com. Guided by one of our top experts. Ayun. Sige, sir, thank you very much sa ating usapan na ito. If our listeners want to know more about IF Green, baka merong interested, baka merong may farm na gusto i-manage, or maybe merong experts, partners who want to work with you. So how can we have a Seeds of Hope program. Nagbibigay po kami ng starter kit na para dun sa food security at home, no? Para sa inyo. You can pick up us here at Ayala sa Alpha Hub. No, it's free and we can teach you how to start a farm. Yun yung maging natin. Sa bahay. So, yes. Yung sa farm management, sir, or baka merong rin? Well, kung sino po yung may mga farm dyan na palugi, nandito lang po kami. You can call us, you can follow the page, IF Green Technologies, and also, you can email us at i.solas.me.com. I'll also put those details na lang din below. Yes po. Thank you, sir. Thank you sa ating pangalawang conversation. Yes, actually na. I hope meron pa 3, 4. Meron pa yan, sir. Meron pa. Dami yung company Dami yung ginagawa startup But ayun, sir, actually, maybe, pwede rin tayo mag-part 2 pa, kay IF pa, or maybe some other things that you're doing. Ayun. Yes, thank you very much, sir. Thank you. And thank you sa mga nakinig. Yes. Salamat, sir. Thank you, sir. Thank you po sa Alpha Hub ng Bacolod. Mayor Greg, salamat po sa opportunity sa paggamit ng kuryente, sa aircon. Thank you so much. Mayor, shout out. Thank you po. Thank you very much to our 62 patrons. This episode is super powered by AskLex PH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma project management, data science, and more. Argum AI. Make smarter decisions by presenting both sides of an issue as argued by 2 distinct AI models. Pixel by ePlayment. Turn content into opportunity. Grow deeper connections and earn more only with Pixel. Sign up at pixel.eplayment.co. School of Profits. Filipino-led community for aspiring freelancers, VAs, agency builders, and online earners. Built to help you start, grow, and earn online together. Founders Launchpad, our ecosystem partner. Early stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. Agile Data Solutions, the Philippines' fastest growing market insights tech company with its data gathering platform, Hustle PH. Smile Checks, streamlined hiring and onboarding with automated background checks. Cloud CFO, cloud accounting service provider for businesses ready to grow. Cloverly, all-in-one digital platform for property developers.
Body Beaties, accessible and personalized diabetes self-management application. HKB Digital Services, tech-based business tools including payroll, ticketing, and loyalty rewards. Hyperstocks, digital banking enabler for rural and thrift banks. One CFO, CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Unawa, driving digital transformation with secure, legally enforceable electronic signatures and robust AML compliance. Wonderbrand, data science-driven brand strategy and design for emerging markets. DVCode Technologies Incorporated, IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. NutriCoach, personalized nutrition and weight loss programs for you. This episode is powered by East Point Business Outsourcing Services, Filipina Home-Based Moms, Hex Colony, Sugbudo, Algacon Aquafeeds, Juan Algae, Grey Wolf Technologies Philippines, Pareto Consulting, Jura.ph, Big Giant Games, Pahatid PH, Wasteless PH, Tech Tribe, Yay, Uplift Code Com, Board Prep, Serious MD. Support the podcast through the links in the description.